Nga pala nilaga muna namin itong mga bayoko para makuha yung laman. Hindi pala ito tulad ng ibang suso na pwedeng isama yung puwetan sa pagluto. At saka napansin ko pala dito may kakaibang amoy siya. Medyo masakit sa ilong na kapag kakasinghutin mong maigi ako'y nasusuka. Hindi naman sa pag-iinarte pero kakaiba talaga yung amoy niya. Actually ito'y kagabi pa nilaga at kagabi nga hindi ako makatulog kasi naaamoy ko talaga parang ano siya, parang buhok na sinusunog. Ganun yung amoy para sa akin. Kahit yung anak nila Stephanie hindi rin gusto ang amoy nito. Nababahuan din siya. Ang luto nga pala na gagawin namin dito ay gagataan at lalahukan nitong papaya. Kadalasan naman talaga sa mga suso ang masarap na luto dyan ay ginataan. Tapos yung medyo may konting asim. Yun bang lalagyan ng kalamyas o di kaya isang palok. Sarap nun. Ganun kami lagi magluto ng mga kinason, may konting asim. Pero ito nga lulutuin ko ay hindi ko aasiman. At hindi pa rin kasi ako nakakatikim ng ganito, baka hindi ka bagay ang lasa. Nga pala ngayong araw ay abala kami sa pagluluto ng mga adalhin naming pagkain doon sa sinasabi nilang nabugsok. At mag-swimming nga daw kami doon. Dadabang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad. So yun na nga, tapos na nga pala kami magluto at papunta na nga pala kami doon sa tinatawag nilang nabugsok. Medyo malayo nga pala yun kumpara doon sa niliguan namin nung nakaraan. May bago nga pala kaming kasama, itong pamangkin ng pinsan ko at saka itong isa. Hindi ko na itanong yung pangalan. Basta yan si ate. Lini nga pala sa kanila wala kang ibang gagawin kundi maglakad na maglakad na maglakad. Dito kasi hindi pwede yung mga tricycle at saka yung motor kasi nga tatawid ng mga ganyan. Anong hirap magkaladkad ng motor dyan. Hoy, bakit parang nagagalit ka na naman? Kapag tag-ulan nga daw pala ay mahirap ang daan dito. Swerte daw namin kasi pumunta kami dito ay hindi umuulan. Pero para sa akin okay lang naman kahit kami maglakad sa putikan. Sus, para namang Disney princess na hindi lumaki sa lalauhan. Pero mas maganda nga talagang ganitong mainit kasi nga mas kita mo yung ganda ng view. At saka kapag tag-ulan nga daw ay mahirap dumaan din sa ilog kasi nga daw ay bumabaha. So yun, grabe talagang hirap ng mga tao dito pagdating sa lakarin. Lalo na nga yung mga estudyante na manggagaling pa sa ibang lugar at saka yung mga guro. Pero bakit naman kasi dito pa kayo nagbahay? Hala, bakit nangingialam? Pero alam niyo yung mga tao dito, sobrang simple lang ng buhay nila. Pero aba, napakalawak ng mga lupain niyang mga yan. Sana all. Sa amin kasi lupa pa lang sa timba ang kaya naming ipundar. May nakita nga pala si ate dito na paanod-anod na prutas daw ito kung tawagin sa kanila ay katmon. Asim nga lang siya, pero masarap. Tingnan natin. Saan naman ito? Puno. Ayun, katmon. Naririnig ko na yung salitang katmon pero ngayon pa lang ako nakakita ng ganun. Hindi nga pala namin kinuha kasi hilaw pa daw yun. So yun na nga, nandito na tayo sa exciting part, ang ahunin. Ito yung nakakatuwa dito sa kanila, nakakatuwa na nakakapagod. Pero masaya naman. Pero siguro kung ito'y umuulan, wari ko yung makakailang tumbling ka dito bago makaahon. Grabe naman yung mga lakad ko dyan ayo, talaga namang yanong bagas. Yagyag pati. Ganyan nga daw talaga maglakad ang mga tagalinang. O yun bagang mga naninirahan malayo sa bayan. Mga yagyag kami maglakad o yung bagang mga dali-dali. Hindi tulad ng mga ibang tao na pag naglalakad sa mga ganito ay pabebe lang, kami ay yung dapat na 2 hakbang pinag-iisa na lamang namin. Pagkatapos nga pala naming umakyat, ngayon bababa na naman kami. At sa tingin ko dito na siguro yon kasi may mga nakikita na ako naglalanguyan doon sa may dulo. Nga pala may kakaiba akong nararamdaman dito. Parang kalibangon na naman ako. Hindi, ang sakit kasi ng tiyan ko, pero naalala ko nga pala hindi pa kasi kami nag-aalmusal. Mag-aalas 11 na. Pero yun na nga, alam nyo, ang pills ko dito talaga para siyang nasa Scarlet Heart. Yung kay drama, kung napapanood nyo yun, parang sayang, dapat dinala ko pala yung handbook ko, nagpicture-picture ako dito. Parang pang kay drama yung atake dito, yung Kudega Ketsagaga Kichuchachuncharo. Parang Chinese naman na yun. Parang sa Legend of the Blue Sea naman pati yun. Nga pala din sa may taas meron ditong cottage. Ito nga pala libre. At saka wala ding entrance dito. Ay kaya nga libre ano ba naman ito. Nga pala sobrang tahimik dito kahit na may mga bahay na malapit dito. Yung tanging agos lang ng tubig at saka yung huni ng mga hayop ang maririnig mo dito. At yung ingay lang namin. Nga pala tinawag daw itong nabugsok kasi nga daw ay bumubugsok yung tubig. Pero ina-expect ko dito yung tubig mula sa taas ay bumubugsok pababa. Pero hindi pala kasi umaagos lang siya. Nga pala medyo pabebe lang ang pag-voice over ko ngayon kasi nga ako ay nasa boarding house at baka makaistorbo ako sa tulog ng kapitbahay. Pero yung mga naunang voice over, nasa lalauhan ako nun kaya halos ay pasigaw na naman, parang nagagalit na naman. Nga pala guys, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Chini Amador, Gino Sohor, Angeline Panoga, Hayi Pera, Norel, Concha Family, Jack Ryan, Ven Balisilio, Linga Family, Joel Alpajero at kay Angeli Tugade. So yun na nga, mabalik tayo. May binigay nga pala yung asawa ng pinsan ko sa akin na klase daw ito ng prutas.
Nakalimutan ko lang kung anong tawag nila dito. So ayun, tikman natin kung anong lasa. At yun na nga, halata naman sa itsura ko na nagustuhan ko talaga yung lasa. Yan ang pakla. Medyo hilaw pa daw kasi, pero siya ay kalasa ng duhat. Wala lang, share ko lang. So yun na nga guys, kain po tayo. Kadabang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batibus ng mundo sa kung ano lang